Kasabay ng pagigting ng gulo sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas, gumagalaw na rin ang ibang bansa. Ang US nagpadala ng isang aircraft carrier sa Middle East. Plano nilang dagdagan pa ito ng isa pang carrier sa susunod na 10 araw. Hindi naman daw ito panguudyok sa giyera, pero isa raw itong mensahe na wala ng ibang bansang dapat pang makialam sa kaguluhan. Ang isa sa kanilang pinariringgan ang Iran. Kung matatandaan, isa sa mga nakasagupa ng Israel noong nakarang linggo ang Lebanese group na Hezbollah na suportado ng Iran. Sa tingin ng isang eksperto, kung makisali man ang Iran, magiging game changer ito, hindi lang para sa Israel, pero para sa buong rehiyon. Sabi naman ng Iran na wala silang balak makisali hanggat hindi apektado ang kanilang mga mamamayan o interes. Pero babala ng Iran Foreign Minister, kung hindi titigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza, hindi sila mananatiling observer lang. Kung lalaki pa rin daw ang giyera, damay rin ang Amerika. Sa gitna niyan, libu-libong tao ang apektado. Marami ang hindi pa rin makauwi sa kanilang bansa. Sa kabila niyan, pinag-uusapan na ang pagbubukas ng Rafah Crossing mula Gaza papuntang Egypt. Kontrolado ng Egypt ang Rafah Crossing na isa sa mga unang inatake ng Israel noong nakaraang linggo. Umaasa ang ating Department of Foreign Affairs na magkasundo ang Egypt at Israel na gamitin ito bilang daan para makauwi na ang foreign nationals doon, kabilang ang mahigit 130 Pilipino. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.